Yun, good morning mga kabislan. So, dito po ulit tayo ngayon sa Calawag, Quezon. So, new property na naman tayo mga kabislan. So, ito pong property natin ngayon is 4.7 hectares. Yan. So, makita po ninyo, ang ganda po niya, no? Halos kapantayan din po siya. Yan. So, bali itong property mga kabislan, nakikita po ninyo yung itong may poste na to, may dayami na yan. So, pag ganun po siya, papunta doon sa mga nyug po doon. Ano po? So, bali ito na yung kasakop po ng property. Yan, lahat na po ito. Yan. So, makita po ninyo, may mga bagong tanim po na niyog. Itong maliliit na to. Yan, may mga bagong tanim po yan. Linya-linya po siya. Kasi kung mapapansin din po ninyo, medyo matataas na rin po dito yung mga nyog. Ano po? So, bali, ginawa na po ng may-ari. Nilagyan na po nila ng mga abang. Yan. So, may mga maliliit na nyog na. So, yun, tulad po nito, yan, may mga tanim po siyang mga nyog. Ito. May mga nyug na po siyang maliliit, so nakaabang na po siya dito sa matataas na niyog. So dito mga kabislan, bali ang distance po nito ay 1.5 kilometers sa national highway. Ano po? So bali dalawa po yung daan po nito, so pwede tayong dumaan doon sa may barangay road sa kabila, pwede naman po dito sa may national highway. Yan. So hindi po pasok yung Toyota Vios po dito, pero yung mga SUV, yung mga 4x4 yan, mga kasya po siya dito papasok. So yung makita nyo mga kabislan, maganda rin naman po, siksik rin po sa puno ng niyog, kaya lang nga po medyo matataas na rin po yung iba. So may mga puno rin po ng saging. Ano po, dito po ay mga kapantayan, tapos may mga area lang din po na medyo hilly, pero banayad naman po siya. Ano po, so medyo masukal-sukal lang naman po mga kabisland. So dito mga kabisland, bali kung halimbawa ay pupunta po kayo dito, so at gusto nyo makita itong property, so from town proper, so ito po ay magdadrive lang po tayo ng mga around mga 30 minutes. Ano po, yan, 25 to 30 minutes yan, town proper tayo. So doon po sa Jollibee Calawag. Ano po, yan. So may mga, ito po yung mga sinasabi ko sa inyo mga kabisland, na mga bagong tanim po na niyog. Ano po, so ito po ay nasa mother title pa. Yan. So ikakat pa natin. So yan po mga kabisland, ito po yung nyo, mga puno po ng saging. So mga namumunga na rin naman. So medyo madamo lang talaga siya mga kabisland, so kaya kala natin medyo hilly yan, pero mga damo lang po yan. So almost mga flatland po ito. Ang ganda po nito mga kabisland, halos pantayan po siya, tapos may mga niyog lang talaga. Ito po siya, medyo madamo talaga siyang masyado, pero ang ganda naman po niya. So meron pong mga signal din dito, so may mga spot po na merong mga signal. So sa linya po ng kuryente, yung may bahay po doon sa dinaanan natin, nandun po yung linya ng kuryente. Yan. So siguro po mga 300 meters yung layo po dito sa property natin. Sa tubig po yun, ganoon lang din po, deep well din, pwede naman yun, kasi uso po naman po dito yung deep well, and marami po ditong mga bukal po ng tubig. Ang ganda po nito mga kabislan, so medyo masukal lang talaga, pero halos pantayan naman po siya. And marami rin po ditong ganito mga kabislan, mga tibig. So yan po kasi yung ginagawang palatandaan din po ng iba na which is na malalaman kung mayaman sa tubig yung lupa, pag tinutubuan po ng ganito. Kasi tumutubo po yan pag malalapit po sa mga sapa, sa ilog, and doon po sa may mga tubig. Yan, so possible may tubig po doon, may bukal doon. Yan, so may mga puno rin po ng kawayan. Ito po siya. So ito mga kabisland ay 4.7 hectares, so medyo madami na rin po talaga mga tanim din na nyug. Yan siya. So yung kalsada po kasi dito mga kabisland, simula sa National Highway, hindi pa siya tapos, yung iba kasi tinambakan pa lang ng mga bato tulad ng mga parang mga ganito.
tinambakan pa lang ng ganyan. So kaya hindi pa na maipasok yung sasakyan, yung mga mababang sasakyan. Ano po. Pero yung mga SUV naman po, pasok naman po siya dito. Magtataas lang po mga kabislad ng mga nyugo. So for clearing na rin po yung iba talaga dyan. So kaya kung kayo po yung makakabili po nito, yan, so pwede naman po ninyong ipa-clearing din. So pera pa din yan mga kabislad, ano, yung mga nyug na yan. So kaya lang maghihintay lang talaga kayo ng paglaki po nitong mga bagong tanim na niyog. Yan. So ayon po dun sa may-ari, ano, so yan, nag-average daw po sila dito ng 2,500 buo po ng niyog pag nag-harvest. So malaking bagay na rin po yung mga kabisland, ano po. So kasi dito po ang buo po ng niyog dito sa Calawag, ano po, ay nasa 5 to 6 pesos. So yan, puntahan po natin dito sa part na to. Talagang madamo lang talaga masyado yung area mga kabisland. Ano po. So meron po ditong ano, ito yata yung sabi pa rin dito ng mga buo po ng nyug. Ito po yung pinagkukuprahan po nila. Ito. Yan. Yan po yung nagkukuprahan po nila. Yan, madami pong mga saging talaga. So, dito sa area ito mga kabisland, so may mga part na mabababa po yung nyug, ano po. So okay naman siya. Yan, ito siya, oh. May mga part na mababa ang nyug. So yun dito sa part na to, sa ito, ang medyo matataas po yung nyug, yan, itong part na yan. Pero ganda naman mga kabisland, ano po. So kahit na medyo matataas pa rin, so ayos pa rin po siyang mamunga. Tapos itong part naman na to, ito yung kapantayan, which is na napakaganda po sa paghahayupan. Pwede nyo punta naman din ng gulay, ano po. So mga Carabao grass naman po yung tumutubo rin dito. I mean yung damo po na kinakain po ng mga hayop. So ito mga kabisland, hindi naman po siya yung hili, ano. So talagang madamo lang talaga siya, pero yan po kasi yung tinutubuan kasi ng mga kahoy, halos pantayan din naman siya. Yan. Kaya hindi naman po siya hili. Pwede naman. So dito malawak-lawak po dito mga kabisland yung kapantayan. So kung gusto niyo pong mag-inquire mga kabisland, mayroon po kayong mga questions, message lang po kayo sa aking Viber, sa WhatsApp. Call text po kayo sa aking cellphone number, and pwede po kayo mag-direct message sa aking Facebook account. Yan, para at least makausap nyo rin po ako, na makausap nyo din, madali po yung usapan natin, ano po. So kung meron po kayong mga inquiries, ano po, kung gusto nyo pong makita itong property, yun, so pwede po kayo magpa-schedule ng tripping po natin. Yan. So hindi po natin masyadong maikot ngayon mga kabisland kasi umuulan na siya, ano. So kahit na mainit kasi yung panahon, yan, umuulan, pumapatak-patak po yung ulan. So ito po kasi pangatlong property na namin ngayon. So yun, medyo delikado nang mabasa rin po ng ulan para iwas po sa sakit, ano po. So kung meron po kayong gustong malaman mga kabisland, yun, feel free to ask lang po, ano? So message lang po kayo sa akin. So schedule po natin yung tripping. So pwede rin naman po natin na isabay ito dun sa mga property na nagustuhan nyo. Isabay na natin ang tripping po doon. So para at least isahan na lang. So sulit po yung pagod nyo pag biyahe po dito, and sulit din po yung gastos po ninyo, ano pa. So para meron din po kayong pamimilian na iba pang property. Yun, so ngayon mga kabisland, palabas po kami ngayon sa National Highway. So pakita na po namin yung daan, ano po. So bali nag-drive lang po kami dito ng almost 4 minutes po, ano, simula sa property hanggang po dito sa National Highway. So maganda naman po yung daan, dito lang po talaga sa may malapit sa property yung hindi maayos, ano po. So pero pag nandoon na po sa may mga cemented barangay road, so pasok, pwede naman po nating lakadin yan papunta po dito sa property, ano po. So malapit lang din naman yan mga kabisland, pero if you are willing na ipasok po yung sasakyan nyo, or pwede naman po tayong magmotor, ano po. Yan. So kayang-kaya naman po mga kabisland.
So dito na po tayo mga kabislan sa National Highway. Yan, so napakalapit lang naman po nito mga kabislan. So hanggang dito na lang po tayo. Ingat po palagi. God bless po sa lahat.